Sinabi niya sa biyenan ko na magpapatulong siya dahil hindi siya marunong mag-asikaso. Pero ang sabi lang ng nanay niya ay lumapit ka na lang sa munisipyo kaya kami na lang ang nag-asikaso sa libing ng anak ko. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Hiyas at tawagin naman nating Makisig ang kanyang boyfriend na kalibin niya na ngayon. Isang batang ama si Makisig at kagaya ng iba nating kwento, hindi sila nagkatuluyan ng nauna niyang napangasawa. Dahil ang unang naging partner ni Makisig ay isang chismosa, walker, sugarol at dugyot at iba pa. Nagkakilala si Hiyas at si Makisig dahil naging magkasamahan sila sa trabaho, tinanggap niya naman na may anak si Makisig sa una. Tumira si Hiyas sa bahay nila Makisig at dito niya na naririnig ang kung ano-anong chismis tungkol sa kanya. At ang sabi naman ni Makisig ay ganun daw talaga ang mga kamag-anak niya, lalo na kapag nararamdaman nila na parang nalalamangan sila, sa madaling salita sila ay mga inggitera. Hindi tumagal si Hiyas sa ganong klaseng buhay, hindi niya rin kayang tumagal makisama sa mga ganong klase ng tao. Bukod pa dito ang pakikipag-deal ni Hiyas sa ex-live-in partner ni Makisig na tawagin na lang daw nating Walker dahil isa daw siyang poker face. Pasensya na daw talaga dahil sobrang sama ng loob niya kay Walker dahil palagi daw siyang inaaway at pinopost sa Facebook ng kung ano-anong kakupalan. Nagagalit kasi si Walker kapag hindi siya nabibigyan ng sustento ni Makisig dahil sobra ang kanyang pagkasugarol. Nakakatawa lang daw dahil hindi naman si Walker ang nag-aalaga sa anak nila ni Makisig kundi ang nanay ni Walker. At ang nanay pa mismo ni Walker ang nagbubulgar ng mga kababuyan at kalokohan ni Walker na hindi man lang daw makarga ang kanyang anak. Tanggap naman daw ni Hiyas ang anak ni Walker at ni Makisig. Minsan siya pa ang nagbibigay ng regalo at pera kapag walang maibigay si Makisig. Napakabait naman daw talaga ni Makisig at wala silang ibang naging problema kundi ang pagtrato sa kanya ng ex ni Makisig pati ng kanyang pamilya. Hanggang sa nagbunga na ang pagsasama ni Hiyas at ni Makisig, nanganak siya na sobrang poging bata. Pero hindi kinaya ng anak nila dahil sobrang aga na paanak ni Hiyas nang dahil sa sobrang stress at pag-iisip. Pumanaw ang anak nila ni Makisig at silang dalawa lang ang nag-asikaso simula sa ospital hanggang sa libing. Sinubukan kasi nilang humingi ng tulong sa kanyang biyenan na mag-asikaso dahil hindi sila marunong, pero ang sabi lang sa kanila ay lumapit sila sa munisipyo. Pagkatapos nun ay tinanong lang sila kung sino daw ba ang namatay kaya parang sumabog na ang galit ni Makisig at binlock niya na ang kanyang nanay. Parang wala man lang silang naramdaman na kahit konting concern kaya nanghingi na lang sila ng konting respeto. Pagkalipas naman ng ilang buwan, tatay naman ni Makisig ang nangungulit sa kanya dahil sinasabi na kunin na ang anak niya sa una at iwanan na si Hiyas. Samantalang pangatlong anak na yun ni Walker sa iba't ibang lalaki na pera lang naman talaga ang kanyang habol at sustento. Pasensya na daw talaga tayo pero sobra ang kanyang galit dahil punong-puno na si Hiyas sa paulit-ulit na pangungupal sa kanya. At ang gusto daw sa ngayon ng tatay ni Makisig ay kunin ni Makisig ang anak niya sa una at sila na ni Hiyas ang mag-alaga pero tumanggi si Hiyas. Hindi niya naman daw dinadamay ang bata pero lahat ng pakisama ay ginawa niya na kay Walker pero palagi pa rin siyang inaaway. At gusto sanang humingi ng opinyon ni Hiyas kung mali daw ba ang kanyang nararamdaman dahil hindi niya pa kayang alagaan ang anak ni Makisig sa una. Masakit lang talaga para kay Hiyas dahil parang walang nakakaintindi sa kanyang nararamdaman kaya hanggang dito na lang Ate Charmen. At bago tayo magbigay ng payo, babasahin ko muna yung screenshot ng chat ng tatay ni Makisig. Tanga ka Makisig dahil kung talagang mahal ka niyan, dapat tanggap niyan yung anak mo sa una, hindi tama ang asal ng jowa mo ah. At si Hiyas naman na nag-reply sa tatay ni Makisig, sinabi niya na nababasa ko ho ang chat niyo ng anak mo. Una pa lang ay tanggap ko na ang anak ni Makisig sa una, tinanggap ko ng maayos, ginagastos ko pa yan dahil ako pa ang nagbibigay ng regalo sa bata at nagpapadala ng pera. Pero sana ay maintindihan niyo na inaaway ako palagi ng nanay niya, napakaraming beses niya na akong kinupal. Ginawa ko na lahat para pakisamahan at intindihin yan pero maintindihan niyo naman sana na napupuno din ako. Hindi ko kinukonsinti si Makisig na baliwalain ang anak niya, maintindihan niyo lang sana na hindi pa kami handang makasama siya. At ang tanong dito sa atin ni Hiyas ay mali daw ba ang kanyang desisyon na tanggihan ang pag-aalaga sa anak ni Makisig? Para sa akin hindi mali kasi mas masama kung tatanggapin mo yung pag-aalaga doon sa bata kung labag naman sa kalooban mo, baka pag-initan mo pa. Alam mo yung kapag hindi ka naman talaga willing na mag-alaga ng anak ng iba kahit anak pa ng partner mo, wag mo na lang gawin kasi kawawa lang yung bata. Kasi kung hindi mo namang gugustuhin kasama yung bata, anong pagmamahal yung kaya mong ibigay sa kanya, di ba? Wala. Saka nasa healing process pa kasi si Hiyas, kakamatay lang ng anak niya, hindi niya pa talaga kakayaning mag-alaga ng anak ng iba kahit anak pa ni Makisig. Siguro ang dapat nyong gawin kung hindi nyo kayang alagaan yung anak ni Makisig ay magsuporta kayo pinansyal, wag nyo nang pakialaman kung sugarol si Walker. Kumbaga bahala na si Walker kung anong gawin niya sa buhay niya, di ba? Wag nyo nang pakialaman, ang importante hindi kayo nagpapabaya.